Ang Montalban ay nabigyan din ng isang napakagandang likas na yaman na maaari nating ipagmalaki bilang Pilipino. Ngunit sa likod nito ay may naitatagong hiwaga. Samahan niyo ako at tuklasin ang hiwaga at alamat ni Bernardo Carpio. Ang kwento tungkol kay Bernardo Carpio na siya isang malaking higante na nag-iwan ng malalaking yabang dito sa kabundukan ng Montalban. Ang iba naman ay nagsasabing siya isang ordinaryong tao lang. Ngunit lahat ng ito'y sumasang-ayon na siya isang parang superhero na tulad na lamang na Hercules. Bernardo Carpio, yung alamat nito ng wawa. Hindi mo kilala? Ikaw, sino si Bernardo Carpio? Legendary superhero. Yeah. A legendary superhero. Ang alam ko siya yung higanting kumigan sa dalawang malaking bato na nagugtugan. Ayon sa alamat, si Bernardo Carpio ay nakitaan ng kakaibang lakas nung bata pa lamang siya. Kaya isinuwestiyon ng paring nagbinyag sa kanya na ipangalan siya sa isang Espanyol na si Bernardo del Carpio na naging katulad din ng kanyang buhay. Sinasabi ng marami na isa sa mga puting bato dito ay matatagpuan ang bakas ng daliri ng paa ni Bernardo Carpio. Habang lumalaki, ay lalong nagiging kagila-gilalas ang pambihirang lakas ni Bernardo. Mahigit 1 taon pa lang ay nagawa niyang bunutin ang mga pako sa kanilang sahig sa kanyang paglalaro. At kapag isinasama siya ng ama sa pangangaso, ay parang walang anuman na binubunot ni Bernardo ang ilang mga puno upang makadaan sa masukal na kagubatan ng San Mateo. Tulad ng kanyang mga magulang, si Bernardo ay lumaking mabait, matulungin at matatag ang loob. Minsan, isang araw ay may nakita siyang nahulog na hayop at agad niya itong tinulungan at binuhat na parang walang anuman ng bigat na kanyang pinapasan. Dahil sa pagmamalupit ng mga Kastila sa mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino, bumuo ang mga kalalakihan ng isang pangkat laban sa mga Kastila. Dahil sa takot ng mga Kastila sa pamumuno ni Bernardo, ay hinanap nila ang isang engkantado sa bundok ng Montalban na maaari nilang ilaban kay Bernardo Carpio. Binitag ng engkantado si Bernardo Carpio sa 2 nag-uumpurang bato. Dahil sa pagkabigla ni Bernardo ay hindi siya nakaiwas at unti-unti siyang naipit sa nag-uuntugang bato. Ginamit niya ang kanyang lakas upang pigilin ang mga bato, subalit ang kanyang lakas ay may katapat na lakas na nagmumugla sa agimat ng engkantado.
mga alamat o mga kasaysayan na maaari nating ipagmalaki. Katulad na lamang ni Bernardo Carpio, na alamat ng Montalban.